exalted high in the heavens. Be exalted high above the earth. Be thou exalted forever. Be thou exalted. With all our hearts we say, Be thou exalted. be exalted our King. Jesus forever. Be exalted Jesus. Be Be exalted Abba Father. Be exalted Holy Spirit. forever. Who is saying be exalted forever and ever. Be exalted high above the heavens. Be exalted high above the earth. For you are worthy. You are worthy. Who else is like you, God? Who else is like you, Jesus? No one else can fathom. No one else can fathom your love. No one else can compare to you. No one else can compare to your power. No one else can compare to your name. For your name is power. Your name is healing. Your name is beautiful. Your name is joy. Your name is peace. Your name is deliverance. Your name is freedom. Oh, we the angels and all the elders, we cry, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Oh, we say, holy, 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 holy are you, Lord. Oh, we sing, holy, 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 holy are you, Lord. Yes, you are God. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Everyone sing it with all our hearts. Holy, 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 holy are you, Lord. With all the elders and angels we sing, Holy, 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 holy are you, Lord. with all our hearts we say, Holy, 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 holy are you, Lord. once again, holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. yes, you are holy. You are holy. Holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Holy is the Lord God Almighty, who is worthy
to take the scroll. Holy is the Lord God Almighty, who deserves all glory and praises. Holy is the Lord God Almighty, who is enthroned above the heavens. Holy is the Lord God Almighty, who is enthroned in our hearts. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. To the one who is seated on the throne, to the one who reigns forever and ever, be all the glory, honor, thanksgiving, power, dominion, authority, forever and ever and ever and ever. Amen and amen and amen. To you alone, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. To Him be the glory forever. Sige po, bago po tayo maupo, let us bless one another. Umikot po tayo. Release the blessing of the Lord to our brothers and sisters, because we are here together to worship the one true King. We're together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising something good. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Something good. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Amen. Amen. God bless po, mga kapuno po tayong lahat. Hello, hello. Ayan, amen. Blessed Sunday po, everyone. Ayan, minsan pabatiin naman natin ang ating mga katabi ng Blessed Sunday. Ayan, minsan papalakpakan nga po natin si Lord. Ayan, amen. At kung tayo handa na sa pakikinig ng salita ng Diyos, ihanda po natin ang ating puso, ang ating tenga, ang ating isipan. At minsan pa, palakpakan natin si Lord sa buhay ni Kuya Ervin. Amen. Sige po, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So yan, bago ang lahat, good morning po sa ating lahat. Sa mga nanonood po sa online, good morning, good afternoon, and good evening sa mga magre-replay. And binabati ko rin po yung mga taga-Masbate. Pinapabati po ni Jo. Praise God, nakarating po kayo, no? So ngayong umaga, pag-aralan po natin yung Matthew chapter 16, verse 24. Matthew chapter 16, verse 24. Wala po. Sige po. Dito na lang po tayo tumingin sa harap. Lahat. Sige po, basahin po natin. Then Jesus said to His disciple, if anyone desires to come after me, let him deny, ano po ang sabi? Let him deny himself, ano po yung sumunod? And take up his cross and follow me. Next verse. Sabi ng verse 25, for whoever desire to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Hallelujah. Ama namin sa langit, Panginoon, maraming salamat sa umaga na ito.
na kami po ay nagsama-sama, Panginoon, para pag-aralan ng iyong mga salita. Dalangin namin ngayon, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan. Bigyan mo kami, Panginoon, bigyan mo ako, Lord, ng anointing, Lord, to speak your word. This teaching, O Lord, is not my own, but the one who sent me. Let your Spirit, O Lord, speak to us. Lead us into all truth, Panginoon. And I yield to your Spirit, O Lord. Guide us, Panginoon. Convince us, and give us comforts today, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka namin pinapasalamatan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Pwede mo palakpakan ng Panginoon. So ngayong umaga, nabasa natin ang Matthew chapter 16, verse 24 and 25. So sa Matthew chapter 16, dito natin makikita yung tatlong sinang gospel. Amen? Ang sabi, Matthew chapter 16, verse 13 muna. Dito natin makikita yung tatlong C. Tingnan natin yung unang letter C ng gospel. So sabi ng Bible, Matthew chapter 16, verse 13, sabi diyan, when Jesus came into region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son Man, am? Ano pong translation? Yung King James po ba? Sige po. Sabi niya, sino ako para sa inyo? And then, sumagot yung disciple, verse 16. Ang sabi ng Bible, sige po, sabay-sabay po natin basahin. You are the Christ, the Son of living God. So, ang first sin ng gospel is, Christ is the center. So, maliwanag, Christ is the center. Ang gospel, walang ibang hero kung hindi si Christ. Walang ibang patungkol ang gospel kundi kay Christ, hindi sa atin. Maliwanag po ba? So, pangalawang sinang gospel, Matthew chapter 16 verse 21, baba lang po tayo. Dito pinakita ni Christ yung pangalawang sinang gospel. Ang ibig sabihin ng C is content. Kung ano yung magiging laman ng gospel. Jesus is the center of the gospel and ito yung magiging content. Verse 21, sabi niya, Matthew chapter 16 verse 21, from that time, Jesus began to show his disciple that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders, chief priests and scribes, and be killed and be raised in the third day. So, ang fulfillment po niyan in 1 Corinthians chapter 15, verse 1, 2, 3, and 4. Huwag na po paki-flash. So, nandun po yung fulfillment niya. So, ano yung pangalawang C, ay yung pangatlong C? So, maliwanag, yung unang C is content of the gospel, ay pangalawang C, content. Pangatlong C is, sabi diyan, sige po, Matthew chapter 16, verse 24, binasa po natin kanina. May component po yung gospel. Sino po rito yung nagsishare na ng gospel? Taas kamay. Yung nashare na ng gospel, kaya siya napunta sa loob ng simbahan. Di ba pag evangelist ka, ang ginagamit natin na OBE, pag sinabing OBE o one verse evangelism, ang ginagamit natin na verse is Romans chapter 6, verse 23. So, kabisado natin yan, di ba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, dito natin makikita yung component ng gospel. Yung A, B, C. So, ano yung A? Sa mga nagsishare ng gospel, what is A? Admit. Di ba? Sa mga nagsishare ng gospel o nashare ng gospel. What is B? Believe. So, ano yung C? Confess. So yung A, admit, ang component ng gospel, according to Psalms chapter 51 verse 5, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, makasalanan ka na. Amen? Kakapanganak pa lang sa'yo, may kasalanan ka na. Amen? Bakit? In Romans chapter 5 verse 12 to 19, minana mo yung kasalanan na yan kay Adan. Kung tawag po nito sa hamartiology tayo, di ba? Parang original sin, kung tama, or universal sin. Hamartia means missing the mark. Romans chapter 3 verse 23. We are fall short of the glory of God. Hindi natin kayang abutin yung standard ni Lord. So pangalawa, sabi diyan, yung admit, kailangan nating aminin. Diba pag sinabing admit, kailangan nating aminin na wala, makasalanan talaga ako. Mula pagkabata nung pinanganak, may kasalanan na ako. So we admit that we need a forgiveness. Amen? Kaya kailangan natin ng Savior eh. Eh, sino rito yung sabihin niya sa sarili niya, di ako nagkakasala. Taas kamay.
Di ba? Walang tumaas. Kasi lahat tayo nagkasala. So, pangalawang B, ay yung pangalawang component is B. Ano yung B? Believe. John chapter 3 verse 16. Kabisado din po natin lahat. Ano sabi ng John 3:16? For whoever believes will be saved. Romans chapter 10 verse 9. Ang sabi ng Bible, if you believe in your heart that God raised Christ from the dead, you will be saved. So, wala tayong participation. Ang gagawin lang natin is maniwala para tayo ay maligtas. So, naintindihan natin na tayo ay makasalanan, kailangan natin ng forgiveness, kailangan natin ng Savior. So, we need to believe that God raised Christ from the dead. Amen? And believe in Him. At tayo po ay maliligtas. So, malinaw. Yung admit, believe. Ano po yung pangatlo? Confess. So, sabi ng Romans chapter 10 verse 9 pa rin, if you confess with your lips that Jesus is Lord, simple lang. Ang dali lang pala maligtas, no? Sasabihin mo lang, Jesus is Lord. Amen? Ligtas ka na. Hindi mo na kailangan magpenitensya. Tama po ba? Amen. So, nakita natin yung gospel component, A, B, C. Ano po sunod na C? Sa A, B, C, D. What? D. Pag sinabing D, discipleship. Amen? Pag sinabing discipleship, Matthew chapter 4 verse 20. Verse 19 muna. Matthew chapter 4 verse 19. Nung si Christ lumapit kay Peter, ganito po yung sinabi niya. Sabi niya, Peter, come, follow me. Diba? I will make me a fisher of men. Sabi, I will make you a fisher of men. Tandaan natin na si Peter po ay fisherman. Di ba? So, ibig sabihin ng disciple is learner. Tama po ba? Ibig sabihin yung estudyante niya si Peter, siya yung teacher. Walang ibang goal yung discipleship, kundi yung student maging kagaya ng kanyang teacher. So, sabi diyan, come follow me and I will make you fishers of men. Tuturuan kita kung paano mangisda ng tao. So, yun po ibig sabihin ng disciple. Sabi ng Bible, verse 20, they immediately left their nets. Kasi kasama niya po yung kapatid niya, si Andrew. Isa po, dati po siyang disciple ni John the Baptist. So sabi diyan, they immediately left their nets and followed him. So ayun po yung ibig sabihin ng cost. Amen? May kailangan kang bitawan. Amen? Kaya ang title po ng pag-aaralan natin ngayon is the cost of discipleship. Sabihin mo sa katamay mo, the cost of discipleship. May kabayaran. May kabayaran pagiging disciple ni Christ. Amen? Pag sinabing cost, you need to give up something, kagaya ng ginawa nila Peter, di ba? Binitawan po nila yung net, di ba? At sumunod kay Christ. So kung gusto mo maging doktor, may cost. Di ba? Kung gusto mo maging pilot, malaki yung babayaran mo. Gusto mo maging attorney, di ba? Gusto mo maging engineer, merong cost. Di ba? Pero dito kay Christ, meron ding cost para maging follower tayo ni Christ, para maging disciple tayo ni Christ. Sige, balik po tayo sa Matthew chapter 16, verse 24. Alam natin na sa Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20, ang sabi ni Christ, sino po may kabisado niyan? Yung Great Commission. Verse 18, and Jesus came to them, all authorities in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na, nung nasa cross na si Christ, has been given to me. Sabi ng verse 19, go and make disciple of all nation, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ang sabi ron, yung word na making disciple, ang command po nun talaga sa mga original na disciple. Pero naniniwala po tayo na ang scripture po is meron pong multiple layer of revelation. Ibig sabihin yung making disciple of all nation, yung applicability ng word na yan is available for today. Naniniwala po ba kayo doon? So kailangan natin mag-make ng disciple. Kailangan maging kagaya sila ni Jesus. Pero ang tanong, paano sila magiging kagaya ni Jesus kung tayo, di ba? Hindi natin kagaya yung si Jesus, yung master natin. Amen? How can we fulfill the Great Commission kung ikaw, Great Consumption sa loob na simbahan? Amen? Sino rito consumption sa loob na simbahan? Amen? Marami nagkiklaim
na sila ay disciple ni Christ. Tama po ba? Sabi, ako, disciple ako ni Christ. Marami nagkiklaim. Pero ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 16, you will know them by their fruit. Anong Tagalog ng fruit? Bunga. Hindi mabunganga Kasi marami nagkiklaim disciple sila ni Christ pero sa bunganga lang. Amen? Tama ba? Madali lang naman sabihin, disciple ako ni Christ pero sa bunganga lang yun. Pero pag tinignan mo yung bunga, yung character, yung image, yung likeness, ang layo. So, paano natin mapupulpil yung Great Commission kung tayo mismo ay konsumisyon sa loob na simbahan? Amen? So, paano ba natin malalaman? Ano ba yung cost? Diba? Kuya, gusto ko maging disciple ni Christ. O, ito yung cost. Sabi ng Matthew chapter 16, balik na, verse 24. Sige po. Then Jesus said to His disciple, if anyone, hindi po to sa pilitan. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa pilitan to. Kung gusto mo maging disciple ni Christ, hindi sa pilitan. If anyone lang, conditional po to. Hindi sinabi ni Christ, kailangan maging disciple kita. Hindi. If anyone desires, nagmumula po to sa desires, come after me. Ang sabi, ano po yung, pwede po paki-highlight yung deny himself. Sige po. Let him, ano sabi ng Bible? Sige po. Deny himself. Bakit kaya sinabi ni Christ, let him deny himself? Ano yun, Lord? Paano ko i-deny yung sarili ko? Bakit? Ibig sabihin ba nito, tatalikuran natin lahat? Ibig sabihin ko, alam ba, kung mayaman ka, tatanggalin mo ba yung kayamanan mo para lang ma-follow mo si Christ? Kung nag-aaral ka, iinto mo yung pag-aaral mo para ma-follow mo si Christ. Kung businessman ka, di ba? Ibibenta mo ari-arian mo para lang ma-follow si Christ. Hindi po ganun yung ibig sabihin ni Christ dito. Ang sabi ni Christ, deny himself. Pag sinabing deny in the Greek is aparniomai. Huwag niyo na po, sabi na tatay, huwag niyo na po isipin yung spelling. Ito po ay binubuo ng dalawang two compound Greek words. Apo means to refuse. Amen? Pag sinabing niomai, disassociate, disarm, and depart. So ano ang ibig sabihin ng ng aparniomai? Ibig sabihin, you refuse and disassociate. You refuse and disarm. You refuse and depart. So sabi ni Christ, ganun yung gagawin natin sa sarili natin. Bakit? Ano bang meron sa sarili mo ngayon? Di ba? Ang sabi ng Bible, yung sarili natin is makasalanang tao. Amen? Gusto ko i-explain ngayong umaga. Matthew chapter 27 verse 42. Sige po, nung si Christ ay nasa cross, tingnan natin. Sabi diyan, He saved others. Di ba? Himself He cannot save. Sabi, kung talagang magliligtas ng tao to, bakit hindi niya kaya iligtas yung sarili niya? Amen? Kasi nung si Christ ay nasa cross, according to 2 Corinthians chapter 5 verse 21, nagkaroon ng divine exchange. Amen? According to 2 Corinthians 5:21, nagkaroon ng divine exchange. Makikita po natin diyan, sabi diyan, for He made Him, yung God the Father, yung He, God the Father yan, yung Him, si Christ, who knew no sin, kahit kailan din nagkasalanan si Christ, to be sin for us, para maging kasalanan, that we might become the righteousness of God. So nakita natin yung divine exchange. Nung si Christ nasa cross, ang reflection niya is makasalanang tao. Nagkakaunawaan po ba? Nakakasabay po ba? And nung si Christ, nung nasa cross, siya yung makasalanang tao. According to Exodus, chapter 12, verse 22, di ba? Naalala niyo po yung yung blood of the lamb was applied to the wooden doorpost. Diba? Para hindi sila mamatay. So, sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. So, kailangan may dumanak talagang dugo. Diba? Sa kabayaran ng mga kasalanan. Bakit? Kasi yung buhay ng tao nanggagaling sa dugo, Leviticus chapter 17 verse 11. Amen? So, when Christ was on the cross, yung blood ni Christ ay na-apply dun sa cross. Alam niyo si Satan, hindi siya matalino. Tuso lang siya, magulang siya. Amen? Huwag niyo tawaging Satan matalino. Si Satan, tuso lang, tsaka magulang. Mandaraya. Kasi ang ginawa ni Satan, di ba, ginamit niya yung puno para i-curse ang sanli, para pumasok ang kasalanan at kamatayan. Pero puno rin yung ginamit ng Diyos, di ba? Saan galing yung cross? Sa puno, di ba? Para tubusin yung
tao. So sabi diyan, Leviticus chapter 17 verse 11, sa dugo nanggagaling yung buhay ng tao. So when Christ was on the cross, His blood was applied to the cross, to that tree. Ang sabi ng Bible, Ephesians chapter 1 verse 7. Sige po, basahin po natin. Ephesians chapter 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood. Amen? Colossians chapter 1 verse 14, Hebrews chapter 9 verse 14. Iisa lang po yung statement, di ba? Yung precious blood ni Christ, di ba? What was applied on the cross, nagkaroon tayo ng redemption, reconciliation, and restoration. Amen? Na ibalik sa atin lahat ng ninakaw ng dyablo. So maliwanag, dito, ang kinuha ni Christ is yung kasalanan. Amen? Sabi nga ni tatay, di ba, nung 1 Peter chapter 5 verse 8, Satan become toothless lion. So, the sting of death becomes stingless. So, when Christ was on the cross, di ba, ang tinanggal ni Christ is yung kapangyarihan ng kasalanan. Letter P. When Christ was on the cross, yung sting ng death becomes stingless. The power of sin has been broken. Amen? The chain has been broken. Diba? Natanggal ang ating spiritual blindness. Bakit? Nung nandun si Christ sa cross, ba't kailangan matanggalan ng kasalanan? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 56, kasi yung kamandag ng kamatayan ay nasa kasalanan. So, ang ginawa ni Christ sa cross ng Calvary, tinanggalan niya ng kapangyarihan yung kasalanan. Balik tayo Romans chapter 6 verse 6 to 7. Tingnan natin kung ano nangyari. Romans chapter 6 verse 6 to 7. Knowing this, that our old man was crucified with Him. So yung ating old man was crucified with Him. That the body of sin might be done away with, that we should live no longer be slaves of sin. So di na tayo slaves na sin. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Verse 7. For He has died, has been freed from sin. Namatay si Christ para sa atin. Kaya tayo ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. So the power of sin has been broken, but, ito po yung twist. The power of sin has been broken, sa akin po muna kayo tumingin. We are not totally removed from its presence. Sa akin po ba kayo doon? The power of sin has been broken, but we are not totally removed from its presence. May papatunayan, Romans chapter 7, verse 19 to 20. Sige po, basahin natin. Romans chapter 7, verse 19 to 20. Although the power of sin has been broken, we are not totally removed from its presence. Bakit? After ni Christ mamatay sa cross, ang tinanggal lang niya is yung kapangyarihan ng kasalanan. Pero as long as nandirito pa tayo sa katawang lupa natin, as long as nandirito pa tayo sa mundo, may tinatawag si Apostol Pablo na indwelling sin. Sige po, basahin po natin yung verse 19. Sabay-sabay po tayo. Pwede may Tagalog po ba? Ang salita ng Diyos version, ASND meron. Sige po, verse 19. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Kundi ang verse 20. See? Nakita niya po? Diba? Balik po tayo ng verse 19. Diba? Alam naman niya yung mabuting dapat niyang gawin, pero ang nagagawa niya yung masama. Tapos ang statement ni Apostol Pablo sa verse 20, kung ginagawa ko ang hindi ko ibig sabihin hindi na ako ang gumagawa nun. Yung kasalanan. Although the power of sin has been broken, we are not totally removed from its presence. As long kasi nandirito pa tayo sa katawan lupa natin. Amen ba? Kaya sabi ni Christ, deny yourself. Amen? Kasi may indwelling sin pa sa atin. Anong ginagawa ng indwelling sin sa atin, di ba? Sabi niyan, inuutosan niya tayong gumawa ng kasalanan. Amen? Pagkatapos niyan, so maliwanag na sa atin ngayon na the power of sin has been broken, but we are not totally removed from His presence. So tignan naman natin ngayon yung verse, ano po ba yan? Romans chapter 7, verse 19 to 20. Tingnan naman natin yung Genesis chapter, Daniel chapter 1 verse 8. Sorry po. Medyo lang. Daniel chapter 1 verse 8. Tingnan po natin yung prinsipyong ginawa ni Daniel. Sabi diyan, ngunit ipinasya ni Daniel na huwag pwede po palakayan ng konti. Ayan. Ngunit ipinasya ni Daniel
na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na ibinigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marurumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakausap niya kay Penyas na huwag silang pakainin niyon. So, anong nangyari niyan, di ba? May gustong ipakain yung hari kila Daniel. Yung tinatawag na kosher, di ba? Yung dietary law of Moses. So, ang kukunin lang dito yung application. Diba? According to our biblical illustration, ang kukunin lang natin yung application. So, hindi nagkaroon ng association si Daniel doon sa pinapakain sa kanya na pagkain ng hari. Amen? Hindi siya nakisama kasi alam niya, although masarap yung kakainin niya, pero hindi yun makakabuti sa kanya. Ganon din po yung gusto ng indwelling sin sa atin, di ba? Sabi nga, masarap gawin ang bawal. Pero para sa akin, mas masarap sundin ang ipinagbabawal. Tama ba? Tingnan natin, yung purpose ng indwelling sin sa atin is na magkasala tayo. Walang ibang purpose siya kundi magkasala, gumawa tayo ng kasalanan. Pero ang ginawa ni Daniel is hindi siya nagkaroon ng association doon sa hari. So, ibig sabihin kanina ng deny is to refuse and disassociate. So, dito natin makikita yung application, di ba? Daniel refused and disassociate sa ipinapakain sa kanya ng hari. So, ang sabi ni Christ, if you deny yourself, please refuse and disassociate with our indwelling sin. Amen? Maliwanag po ba? Huwag tayong magkaroon ng association sa ating indwelling sin. Huwag tayong magkaroon ng participation sa gusto niyang ipagawa sa atin. Amen? Pag binasa niyo at 2 Peter chapter 2 verse 19, di ba? Alipin ng tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Huwag kang magpag-govern sa indwelling sin. Natanggalan na siya ng kapangyarihan sa buhay natin. Amen? Maliwanag. So, ang sabi ko kanina, refuse and disassociate. Pangalawa, refuse and disarm. Tignan natin kung anong ginawa ni Satan para dayain ang ating mga ninuno. Genesis chapter 3 verse 6. Tignan naman natin dito yung application, yung prinsipyo ng application. Sabi dyan, pwede po sa English, yung King James. Palakay lang po. So when the woman saw that the tree was good for food, dito natin makikita yung strategy yung ginamit ni Satan sa mga ninuno natin para yung mga ninuno natin magkasalanan. So ang nakita natin, merong indwelling sin sa katawan natin. Di ba? Kaya minsan nagagawa natin yung hindi natin gusto. Hindi na tayong gumagawa nun, kundi yung kasalanan na. Pero sabi rito, Satan used this strategy. It was good for food. Nakita po natin, ang sabi diyan, it was pleasant to the eyes and the tree desirable to make one wise. So, dito natin nakita yung nature natin. So, meron tayong indwelling sin, meron din tayong nature. Amen? Ano yung nature ng tao? Lust of the flesh. Sabi diyan, sige po, taas po. Pwede po paki-highlight, it was good for food. Di ba? Di po, mali. Taas po konti. It was good for food. Good for food. Nakita po natin yung ginamit na strategy ni Satan. Yan po yung lust of flesh. Nung tinutokso niya po si Eva para magkasala. Kasi bukod sa indwelling sin, meron pa tayong nature. Diba? Ang nature natin is lust of the flesh. Sunod, it was pleasant to the eyes. So, pangalawang nature natin is lust of the eyes. So, pangatlo, make one's wise. Anong tawag dyan? Pride of life. Amen ba? Gusto mo maging mayabang? Siyempre, ikaw yung pinakamatalino sa loob ng isang kwarto eh. Di ba? Ganun po yung ibig sabihin yan. So makikita natin yan sa 1 John chapter 2 verse 16. Yung nature talaga ng tao, dito natin mapapatunayan kung bakit nature natin talaga yung pagiging makasalanan. Sige po, dyan o. For all that is in, tingnan niyo po yung word na that is in the world. Ang word po dyan sa Greek word ay cosmos. Talagang ito po talaga yun. Naalala niyo po ba sa Genesis chapter 2 verse 7 nung kinreate ni God yung man, di ba? Kumuha po siya ng dust sa ground, di ba? Sabi ng napag-aralan ko lang din po to, no? Di po ako magaling sa sa biology. May may connection daw po yung tao sa sa earth. Kasi tingnan natin kung bakit Yung earth, binubuo siya ng solid liquid gas. Tama po ba? May solid ang earth kasi meron siyang lupa. Meron siyang rock, meron siyang crust. Di ba? Ang liquid naman ng earth is meron siyang water. Amen? At meron naman siyang gas, yung atmosphere. So sa atin, sa mga tao, binubuo rin tayo ng solid liquid gas. Di ba?
Tingnan natin, katawan lupa natin, meron tayong buto. Amen? Meron tayong muscle. Meron tayong nerves, di ba? May pagkakahawig nga po yung nerves natin sa may sa may ugat ng puno. Pag napansin po natin, di ba? So may resemblance talaga tayo sa mundo kasi galing talaga tayo sa element ng earth. Amen? Kasi dito tayo kinuha ni Lord sa element ng earth. Nagkaroon lang tayo ng buhay because of the ruach. Di ba? Yung breath of life. Genesis chapter 2 verse 7, di ba? Naging living soul tayo because of the ruach. Pero yung parte ng ating katawan, yung nature natin, is galing sa element ng earth. Di ba? Yung liquid natin, di ba? Meron tayong blood, meron tayong plasma, meron tayong water. Di ba? Ano pa yung natin? Gas natin. Di ba? Meron tayong oxygen tsaka carbon dioxide na hinihinga. So nakita natin na nakinreate ni God tayo galing sa alabok, sa dust of the ground, is meron tayong connection sa mundo. Amen? So nature talaga ng tao, tignan mo natin yung tatlo, nandyan po Sige po, basahin po natin. For all, sige po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, basa. For all that is in the world, the last, and the pride of, di ba? Nakita niyo po, is in, nasa earth talaga siya. So talagang nature ng tao yung pagiging lustful and passions. Nasa natin yun. So nakita natin na yung sarili natin, merong indwelling sin, meron tayong sinful nature. Pero ang ginawa ni Christ, ipinakita niya, di ba? Nung unang panahon, Genesis chapter 3 verse 6, sa binasa natin kanina, ginamit ni Satan yung lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life para magkasala ang tao. Pero tingnan natin ano ginawa ni Jesus. Matthew chapter 4, verse 4, 6, and 7. Mababasa rin po natin to sa Luke chapter 4, verse 9 to 12. Pero ito pong basahin natin. But he answered and said, it is written, di ba? Man shall not live by bread alone. Sabi, verse 3, di ba? Make this stone becomes bread. Ano yung ibig sabihin nun? Make this stone becomes bread. Last of, ano po yun? Ano kategory yun? Last of the flesh. Di ba? Make this stone becomes bread. Di ba? Pero ang ginawa ni Jesus, He refused and disarmed Satan through the word of God. Kanina, yung mga ninuno natin, di ba? They disobeyed God's word through Satan. Ngayon naman, ang ginawa ni Jesus, Jesus disarmed Satan through God's word. Amen? Nung unang panahon, nabuhay ang kasalanan dahil hindi isinabuhay ang katotohanan. Ngayon naman, isinabuhay ni Jesus ang katotohanan. Kaya hindi na mabuhay ang kasalanan sa Kanya. Amen? Nakita natin yung lust of the flesh. Pangalawa, verse 5, and the devil took him. Sige po, verse 5, and the devil took him into the holy city, set him on a pinnacle of the temple. So, pinnacle of the temple, pwede mo paki-highlight yung pinnacle of the temple. Yung pinnacle of the temple po, sinearch ko po siya, nag-research po ako niyan. Tagal ko siya pinanood sa documentary. Ano po siya? 164 feet po siya. Dinala po siya ni Satan sa 164 feet. So para mas ma-imagine natin, bilang lang po kayo ng 28th floor. Ganun po pakataas yung pinnacle of the temple. So dinala siya ron ni Satan, si Christ, di ba? Ihulog mo yung sarili mo. Kasi ang kinote ni Satan, di ba? Psalms chapter 91, di ba? Ihulog mo yung sarili mo. Ang ibig sabihin po nun is pride of life. Balik mo. And then the devil took him and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, di ba? He shall give his angels charge over you. Ang ibig sabihin po niyan, pride of life, verse 6. If you are the Son of God, paki-highlight po, throw yourselves down. So, gusto niya si Jesus magyabang na anak siya ng Diyos. Di ba? Ihulog mo yung sarili mo. Sige, tingnan natin kung ililigtas ka ng Diyos, ng ama mo. So, ang gusto ni Satan kay Jesus is magyabang. Ang tawag po ron, pride of life. So, nakita natin yung nature talaga ng tao, no? Kung paano ino-overcome ni Jesus. Di ba? It is written lang yung ginagamit niya. Verse 7. Pangatlo po. Then Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Verse 8. Sabi diyan, then devil took him up
an exceedingly high mountain, sa pinakamataas na mountain, and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Ito na po yung last of, ang galing mo, Leslie. Ito na po yung last of the eye. So nakita natin yung nature nating tatlo rito. Si Satan and si Adam and Eve nagkasala kasi hindi isinabuhay ang katotohanan. They disobeyed God through Satan. Disobeyed God's word through Satan. Ngayon, ang ginawa ni Christ, He refused and disarmed Satan through God's word. Di ba? To disarm Satan. Nakita natin dyan, di ba? So, nakita natin ngayon na ang kalaban natin is yung indwelling sin, is yung nature nating mga tao. So, pangatlo, tignan natin, kapag ikaw ay govern ng iyong indwelling sin, at ikaw, ang na-awaken dyan yung nature natin bilang tao. Di ba, nabubuhay ang katawan lupa natin, na-arouse yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ito na yung magiging manifestation works natin na makikita. Sige po, Galatians chapter 5 verse 19. Galatians chapter 5 verse 19. Pwede po palakihan. Now the works of the flesh are evident. Tingnan natin, ito na yung manifestation. Kapag ikaw ay govern ng indwelling sin, at kapag yung nature natin is na-awaken. Tingnan natin. Ang unang-una dyan, 18 yan, 18 na kasalanan yan. Pero yung una dyan, adultery. So sabihin natin, adultery. Pag sinabing adultery sa Tagalog, maangalon niya. So in 2 Samuel chapter 11, wag na po paki-flash. 2 Samuel chapter 11 from verse 1 to 10, verse 3 and 4, nung nakita po ni David si Bathsheba na sobrang ganda na parang pang Miss Universe yung ganda niya. Naliligo ng walang damit. Di ba? Alam naman niya na may asawa na. Sino ba yung asawa ni Bathsheba? Si Uriah ba? Uriah. Si Uriah yung asawa ni Bathsheba. So alam naman ni Haring David na may asawa siya. So ang ginawa niya, pumatol siya sa may asawa. So ang tawag po ron is adultery. Nung unang panahon, kailangan pa ng body contact para magkaroon ng adultery. Tama po ba? Pero ngayon, sa panahon natin kay Jesus, Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Tingnan natin kung paano ngayon yung adultery. Sige po, sabi diyan. Pwede po basahin natin. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. Verse 28, sige po, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. What? Grabe. Dati, kailangan pa ng body contact sa mga may asawa. Di ba? Ngayon, sexualization na lang, nagkakasala ka na ng adultery. Di ba? Halimbawa, si Ma'am Les, alam naman natin, kasal siya kay Kuya Alvin. Alam naman natin si Ma'am Les maganda, di ba? Created by image and likeness of God. Pero, hindi natin siya pwedeng i-sexualization. Ang ginawa ko lang siya is appreciation. Pinuri ko lang siya kasi maganda siya. Pero magkaiba yung sexualization sa appreciation. Di ba? Sa mga lalaki, pag sinabi sexualization, yung mata mo parang may x-ray vision. Amen ba? Sa mga lalaki. Di ba? So maliwanag na kapag may asawa ka na, di ba? Pwedeng makapag-appreciate. Wag lang yung sexualization. So maliwanag. Pero alam din natin sa Bible, pag sinabing adultery, we are unfaithful to God. Tama po ba? James chapter 4 verse 4. Tingnan natin yung sabi ng Bible. James chapter 4 verse 4. And according to 2 Timothy chapter 2, we are unfaithful to God. Ang sabi diyan, adulterers, tawag sa adulteress, do you not know that friendship with the world, enmity with God? Whoever therefore wants to be friend of the world, make himself an enemy of God. Amen? Sino rito yung gusto makipagkaibigan sa mundo? Ibig sabihin ng pakikipagkaibigan, nagkaroon ka na ng association sa mundo. Ibig sabihin, you are conformed to the pattern of this world. Kung ano ginagawa ng mundo, ginagawa mo na rin. So, ang tawag doon, unfaithfulness. Ang tawag sa iyo ng Bible ay adultery. So, kaya ang sabi ni Christ, please refuse, di ba? Please refuse and disassociate. Please refuse and disarm. Please refuse and depart from the works of our flesh. Ayun po yung ibig sabihin ng deny yourself. Amen? Naunawaan po ba natin? So, pangalawa po, sige, balik po tayo sa Galatians chapter 5 verse 19. Galatians chapter 5 verse 19. Sige po.
Tingnan natin. Ang sabi diyan, fornication. Ano kaya ibig sabihin ng fornication? Diba? Applicable po to sa mga homosexuality. Diba? Yung babae ka, pinipilit mong maging lalaki. Amen? Kung lalaki ka naman, pinipilit mong magpakababae. Hindi po ako homophobic kahit sa mga nanonood. Diba? Nagkakaroon kasi ng ano ngayon ng gera. PWD versus ano, diba? Sino po yung nakakaalam nun? PWD versus LGBTQ+. Meron po silang gera ngayon. Dahil sa pronoun na ginamit ni Sir Nyak. Diba? Sir Jack. Sorry. Tawag niya kay her. Ay tinawag siya ng her. Pero sabi ni Sir Jack, bro. Alam niyo po may mga nagme-message kasi may Facebook page po kasi ako. Para may mga nagme-message siya, yung disipulo ni Cristo, paki-follow na lang po. Nagpo-post po ako ng mga ano. Tapos parang may nag-chat sa akin na ano daw yung comment ko sa mga ganun. Sabi ko, simple lang yung comment ko ron. Di ba? I'd rather to respect the Creator than the creation. Kaya tinatawag kitang bro and sir. Hindi ko intention na saktan ka, kundi to show the respect to your Creator. Di ba? Hindi sa creation. So pag tinawag kitang bro, kung ikaw ay homosexuality, ang nire-respeto ko yung naglikha sa'yo, hindi yung nilikha. Sa maliwalag, hindi kita na-open. Di ba? Nirespeto ko pa nga yung lumikha sa'yo. So yung fornication, alam naman natin, halimbawa, sa mag-boyfriend, tsaka sa mag-girlfriend, di ba? Kasal muna, sabi ni Nanay Ana, di ba? Kasi pag hindi nauna yung kasal, sakal, kakay Nanay Ana. Amen ba? Nakapawa tayo ng anak. Yun yung sinabi niya sa akin di ba? Sa mag-boyfriend tsaka sa mag-girlfriend, dapat kasal muna. Kasi kapag hindi nauna ang kasal, sakal talaga ang aabutin natin kay Nanay Ana. Amen ba? Sa fornication, pasok din dito yung pornographic, yung movie, yung panonood ng pornographic, video. Amen? Yung masturbation, pasintabi na lang Pero kailangan mapasadaan kasi natin yung works ng flesh Diba? So yun ang ibig sabihin ng fornication. Always remember 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Diba? Your body is the temple of the Holy Spirit. Bakit mo pinapagamit sa iba yung katawan mo? Ipagamit mo na lang sa paglilingkod sa Diyos mo. Amen? Huwag natin gamitin sa paggawa ng kasalanan. Your body is the temple of the Holy Spirit na pag-aralan natin kanina, nagkaroon ng divine exchange, di ba? Binayaran ni Christ yung katawan natin ng kanyang dugo. Amen? Sige po, balik po tayo ng Galatians chapter 5 verse 19 pa rin. Sige po. Number 1, yung work ng flesh is adultery. Pangalawa, yung fornication. Pangatlo, yung uncleanliness. Pag sinabing uncleanliness, karumihan sa pag-iisip at sa ugali. Sino rito yung mataray? May mataray ba rito? Alam niyo po, karumihan yan Amen? Works po ng flesh yan. Ibig sabihin, you are governed by your indwelling sin. Na-arouse yung nature natin, di ba? Kaya ka mataray, marumi yan. Amen? Buti na lang, wala sa love of Christ na may, mataray. Amen? Pag sinabing uncleanliness, karumihan ng pag-iisip. Di ba? Alam ko naman, lahat tayo dito, malinis ang pag-iisip natin. So, maliwanag, huwag kang maging mataray kasi karumihan yan. Huwag ka rin marumi mag-isip. Di ba? Lalo na sa mga pastor, di ba? Kapag nagbibigay tayo ng mga tithes, huwag tayo marumi mag-isip kung saan napupunta yun. Kasi para naman yun sa ikakaganda ng simbahan natin. And para makatulong tayo sa mga tatay natin, di ba? Wala naman silang trabaho Di ba? Honoring po yun. And we will receive double portion of anointing. Amen? Iwasan natin mag-isip na masama, lalo na sa loob ng simbahan. Iwasan din natin magtaray. Kasi karumihan yun. Magtaray, magyabang, lahat ng karumihan. Mag-angas, magmatisak. Amen? Tanggalin na natin yun. Pag sinabing lewdness, ito yung mga uncontrolled lust. Sino rito yung yung alam mo pag pumunta ka sa isang lugar na yon, para kang magiging, di ba? Di ba sa loob ng simbahan, para kang pusa. Pero pag napunta ka sa lugar na yun, para kang leon. Amen? Uncontrolled lust yun Pag napunta ka sa lugar na yun, di ba? Dito sa simbahan, para kang pusa. Meow. Meow, 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 meow. Di ba? Pero pag napunta ka sa lugar na yun, magkakaroon ka ng uncontrolled lust. Ang sabi ng Bible, works of the flesh yan. Iwasan mo.
refuse and depart, kagaya ng ginawa ni Joseph. Genesis chapter 39 verse 12, di ba? Nakita natin yung adultery, di ba? Yung asawa ni Potiphar, di ba? Niyaya siyang makipagtalik. Pero anong ginawa ni Joseph? He refused and depart. Iniwasan niya. So, nakita natin yung lewdness, uncontrolled lust. Verse 20, idolatry. Ito, maraming idolatry. Pag sinabing idolatry, Exodus chapter 20 verse 3, what is the first and the greatest commandment? Thou shalt have no other gods before me. Exodus chapter 20 verse 3. Wag na po paki-plus. So pag sinabi nating idolatry, alam ba ganito po 'yan, 'di ba? Yung aquarium na kay Edward, tanggalin natin yung isda. Ano kaya mamamatay sa isda pag wala siya sa tubig? Magagalit si kay Edward. Ang mangyayari sa isda is mamamatay. Yung puno, bunutin mo sa lupa, ano mangyayari sa puno? Pero yung lupa pa rin. Di ba? Sa aquarium na kay Edward, tanggalin mo yung isda. Tanggal yung isda, yung tubig-tubig pa rin. Galit nga lang sa si kay Edward. Ngayon, tanong, tanggalin mo kaya yung Diyos sa tao? Tanggalin mo sa buhay ng tao yung Diyos. Ano mangyayari sa tao? Ano mangyayari sa tao? O ngayon, may tanong ako sa inyo Mas okay na yung tinatamaan para maitama. Tama po ba? Tanggalin mo kaya sa buhay mo yung cellphone. Yung cellphone pa rin. Ang tanong, mabubuhay ka kaya kung walang cellphone? Sino rito? Amen. Mabubuhay ka ba nang walang cellphone? Naku po, baka i-rapture tayo ni Lord dito. Baka biglang bumuka yung lupa, di ba? Sino rito aamin? Kaya kong mabuhay kahit walang cellphone. Mga batang 80s, 90s. Di ba? So, maraming form of idolatry. Kapag mas marami kang ini-spend na time sa cellphone mo kaysa sa Diyos mo, ang tanong, sino ang Diyos mo? Yung cellphone o si God? Hindi, kung mas marami kang ini-spend na time sa cellphone mo, sino ngayon ang Diyos mo? Diba? Yung cellphone mo ba o si Lord? Kasi mas marami na tayong oras sa cellphone and marami pang form of idolatries. Diba? Pwedeng yung trabaho mo. Diba? Alam nyo kami, si Ira, diba? Hindi po siya nakaka-attend. Manager po kasi sa McDo. Operational po kasi sila. Hindi po siya pwedeng umabsent. So nag-resign ang lahat ng mga co-managers niya. Parang sila na lang yung natira. Tapos parang ang laging pasok niya, GY, uuwi siya ng 8:30 ng umaga. So talagang pagod na pagod siya pag sinusundo ko. Hindi siya nakakasama tuwing Sunday morning. Kaya sabi niya, nagulat nga ako, hindi ko siya sinesira ng Word of God. Siya na mismo nag-initiate. Ang sabi niya, hahanap na lang daw siya ng trabaho sa bangko para walang pasok na Sabado, Linggo. Kasi parang nagiging idolatry niya na yung trabaho mo nun eh. Di ba? Mas marami ka ng oras sa trabaho mo kaysa sa paglilingkod mo eh. Amen? Ngayon, sino Diyos mo? Yung trabaho mo, o yung si Lord? Mas marami ka na. Pwede rin yung mukha mo. Di ba? Yung sarili natin. Di ba? Sino rito na gumagamit ng mga skincare sa mukha? Di ba? Skincare. Para lang maging pogi ka, di ba? Para lang maging maganda ka. Kaya mong Amen ba? Amen? Kaya mong gumastos ng 20,000 para lang sa mukha mo. Amen? Kaya mong gumastos ng 50,000 para sa ngipin mo. Pero tithes, di ka makapagbigay. Di ba? Mas okay na yung tinatamaan para maitama tayo, di ba? Amen? Ngayon, sino yung Diyos natin? Di ba? Kung mas ginagastusan mo pa yung sarili mo, kaysa sa pagbibigay mo sa Panginoon, yung Diyos mo na yung sarili mo. Amen? Ang tawag doon, idolatry. So maraming forms of idolatry. Amen? Maliwanag po ba? So, ang gagawin natin, we refuse and depart from idolatry. Sabi mo sa sarili mo, ayusin ko na. So, sabi diyan, sorcery. Sorcery, sabi ni Apostol Pablo, isa sa manifestation works ng flesh is sorcery. Pag sinabing sorcery, yung nakikita natin sa TV, di ba yung may manika, yung ginaganon-ganon. Pero higit pa rin yung gustong sabihin ni Apostol Pablo. Noong unang panahon, may tinatawag na pagan activities. They worship false god. Di ba?
Pag sinabing sorcery, they worship false god, meron silang ginagawang pagan activities. Yung mga followers nila, pag nagkakaroon ng problema, lumalapit po yun sa mga pari. Yung pari po ng mga ano na yun, ng mga false god. So ginagawa ng pari, kumukuha sila ng potion, di ko alam anong potion. Basta may potion silang kinukuha, hinahalo nila sa alak at pinapainom nila dun sa follower nila na may problema. Alam niyo po ano mangyari sa may follower nila na may problema? Nagkakaroon sila ng temporary relief. Di ba? Sa panahon po natin ngayon, drugs po yan. Sino rito ang mga nakapag-drugs na? Ako, aamin ako, ano lang, Mary Jane lang. Di ba? Pero, di ba? Pero yun yung, mercury drug, di ba? Pero di ba, ang gustong sabihin ni Apostol Pablo para sa makabagong panahon natin ngayon, yung mga addict sa drugs, kawawa sila. Kasi yung drugs na ginagamit nila, nagkakaroon lang sila ng temporary relief. Panandalian lang yung nakukuha nilang satisfaction. And after that, alam niyo po nangyayari dyan sa sorcery na yan, pagkatapos, di ba, yung follower iinom, magkakaroon ng temporary relief. Pagising sa umaga, maaalala niya uli yung problema niya, ang gagawin niya, pupunta uli siya sa pari ng mga pagan activities. Iinom uli siya hanggang sa dire-diretso, hanggang sa ma-addict na siya, hanggang sa mamatay na siya. So, ang works ng flesh is addiction. Ayun po ibig sabihin ng sorcery. Amen? Sa drugs. Amen? Sa makabagong panahon po natin. Hatred. Sino rito yung basher? Ako, tahimik lang po ako sa Facebook pero makulit din ako. Puro react lang ako pero di ako nagko-comment. Yung makabagong panahon po natin na salita, pag sinabing hatred, basher. Diba? Limbawa, galit ka galit ka sa presidente natin, diba? Alam mo, magko-comment ka, Christian ka pero may hatred ka sa presidente mo. Diba? God-given authorities yan. Amen ba? Di natin kailangan yan. Di natin kailangan pagtaniman ng puot at sama ng loob. Diba? Ang solusyon ng bansa natin wala sa presidente kundi na kay Christ. Kaya kailangan natin mag-make disciples Amen? So yun yung ibig sabihin ng hatreds. So pag sinabi natin contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, and dissensions, and heresies. Envy. Ngayon po, dyan lang po muna tayo. Doon sa envy. Mababasa po natin lahat yan sa James chapter 1 from verse 1 to 4. Huwag nyo na po i-flash. Diyan na lang po. Kasi, nangyayari yan yung pagkakawatak-watak, nangyayari yung pagkakakampi-kampi, nangyayari yung pag-aaway-away, hindi lang sa loob ng simbahan, pati sa loob ng kumpanya, sa pamilya, kapag nagkaroon na ng sariling interes. Pag-aralan nyo na lang po mamaya yung James chapter 4 from verse 1 to 3. Kapag nabuo na yung pansarili mong interes, di ba? Doon na nagkakaroon ng pagkampi-kampi, doon na magkakaroon ng pag-aaway-away, doon na nagkakagatan. Amen? So, ang sinasabi lang dyan ni Apostol Pablo, yung selfish ambitions natin. Di ba? Please refuse and depart from our selfish ambitions. Murders. Pag sinabing murders, nung unang panahon talagang kailangan patay mo yung, di ba? Kagaya na nangyari kay Cain at Abel. Pero related lang din po yan sa doon sa hatred, di ba? If you hate your brother, para ka na rin nag-murder. 1 John chapter 3 verse 5 o 15. Parehas lang po sila. So sige po, pakibaba po. Drunkenness. Ito, masayang pag-aralan to. Yung manifestation of work of flesh. Paki-highlight nga po kaya Jason yung drunkenness. Di ba ginagamit sa Facebook yung 1 Timothy chapter 5 verse 28. Di ba? Pwede naman daw uminom ng alak pero konti lang. Pero di nila tinuloy Di ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo ron kay Timothy, uminom ka ng kaunting alak kasi may sakit ka. Di ba? Kaya siya nagkaroon ng sakit, syempre, sa Church of Ephesus. Meron siyang internal pressure and external persecution. Kaya nagkaroon siya na-stress siya, nagkaroon siya ng sakit sa tiyan. Kaya sabi sa kanya ni Apostol Pablo, uminom ka ng kaunting alak para gamot yan sa iyong karamdaman. Tapos, naalala ko rin, sabi ni Tatay Bem sa akin, sabi ko kasi, Tay, pwede ba uminom ng alak? Kasi, di ba, water turn into wine. Tama po ba? So, nakita ko kay Tatay Bems yung pag nagtanong sa'yo ng pilosopo, sagutin mo din ng pilosopo. Amen? Sabi niya sa akin, sige, iinom ako ng alak kung si Christ yung gagawa ng alak. Amen ba?
So pag may nagtanong, pwede ba uminom ng alak kasi si Christ, di ba, ginawa niyang alak yung tubig? Oo, pwede. Kung si Christ yung gumawa. Amen? So sabi diyan, Ephesians chapter 5 verse 18, tingnan natin. Huwag kayong magpakalasing sa alak. Di ba? Kundi mapuspos kayo ng banal na spirito. Di ba pag, sino rito yung lasinggero dati, taas kamay? Yung, grabe, proud. Hindi, dati naman eh. Di ba? Di ba pag umiinom tayo, alam mo, tahimik ang tao pag umiinom ka, nagiging makwento ka na, no? Tama ba? Pero alam niyo, natatawa ako. Di ba pag lasing... pag, ano daw yung signs? Pag lasing na yung kainuman mo. Hindi, pag appear na ng appear. Tama ba? Sorry, natatawa ako. Naalala ko lang. Kasi naalala ko dati, nung wala pa ako, di pa ako born again. Di ba? Nung may nakainuman ako, ang sign na lasing na siya, yung appear na siya ng appear. Wala naman sinasabi, appear na ng appear. Sorry, natatawa ko. So, yun po yung sabi ng Bible, di ba? Huwag kayong maglalasing. Kasi nawawala kayo sa inyong sarili, di ba? Kapag na-impluwensyahan ka na ng alak, di ba? Para ka nang nagkakarate, di ba? Naalala ko na yun, Lord. Nagiging karate do ka na. Amen? So sabi dyan, sa halip mapuspos kayo ng banal na spirito. Sige, balik mo tayo Galatians chapter 5, verse 9. So, nakita natin yung manifestation works of the flesh. So we need to refuse and depart from the works of our flesh. Sige po, ano po yung sunod ng ano? Drunkenness. Ito po yung revelries. Tama po ba yung pronunciation ko? Revelries o revelries? Revelries, tama po ako? Okay po. Pag sinabing revelries o revelries, ito po yung ano, yung Jeff Rocks. Sino rito Jeff Rocks? Pag sinabing Jeff Rocks, di ba yung laki sa layaw? Sino rito yung laki sa layaw? Spoiled brat. Di ba? Laki sa layaw, Jeff Rocks. Di ba? Pag sinabing revelries, ito yung mga lumaki sa layaw. Di ba? Gusto lang mag-party-party. Ang pinaka-the best example natin dito, Luke chapter 15, verse 13. Yung prodigal son, nung nakuha niya yung kayamanan niya. Sorry, tatawa pa rin ako sa drunken. Praise God. Pero sige po. Luke chapter 15, verse 13. Sige po, sabi diyan, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. Yun po yung ibig sabihin ng revelries. Yung maluho, malayaw, mahilig sa party-party. Kung uminom, sagad, hanggang buto. Diba? Naalala ko dati, nung di pa ako born again, basta pumatak yung December 31 ng umaga. Hanggang January 2, aabot kami, umiinom kami, magkakaibigan. Ganun po ibig sabihin ng layaw. Amen? Sana wala nang ganito, di ba, sa atin? Amen? Kasi manifestation works ng flesh natin to. Sino rito yung mahilig mag-party? Di ba yung pupunta sa mga party? Christian ka pero nasa party ka? Mahilig ka sa layaw? Di ba? Alam ko may mga pupunta pa rin, di ba? Pero sa church na. Di ba? Praise God. So, nakita natin dito, sabi diyan, sige, Galatians chapter 5 verse 20. So, nakita natin yung manifestation work ng flesh. So, sabi, natawa nga ako minsan dati, di ba? May nagtanong. Tama naman yung sagot nung mangangaral. Sabi, saan mo daw makikita yung salitang sigarilyo? Di ba? Wala ka namang mabasang salitang sigarilyo sa Bible. So, pwede magsigarilyo. Pero yung sinagot ng nangaral, di ba? Kunin mo nga lang yung mabuti sa kanya. Iwaksin mo lang yung masama, di ba? Sige, verse 21 po. Pababa. And the like. Pagkatas ng revelries, di ba? And the like. Pag sinabing and the like sa Tagalog, at iba pang mga kasamaan ng mundong ito. So marami pang kasamaan. In-emphasize lang ni Apostol Pablo yung 18 works, yung 18 manifestation works ng flesh. Kasi kung ilagay natin lahat ng kasamaan, grabe baka hindi tayo matapos ngayon. Aabutin pa tayo hanggang bukas. Amen? Kasi maraming manifestation work ng work ng flesh. So malinaw ngayong umaga, kaya sinabi ni Christ, please deny yourself.
So, ibig sabihin ng deny yourself, dethrone our sinful nature. Amen? Ano nga po ibig sabihin ng ng deny? Refuse in this associate with our indwelling sin. Refuse in disarm our nature, yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. At ang sabi ng Bible, you need to refuse and depart from our, ano sabi? From the manifestation works of the Holy Spirit. So yun po yung ibig sabihin ng deny yourself. Dethroning our sinful nature. Letter D po yun. So, pangalawa, Matthew chapter 16 verse 24. Sige po, balik po tayo. Matthew chapter 16 verse 24. Ang sabi ni Christ, di ba? Let him deny, 24 po, ayan. Let him deny himself. Ano po yung sumunod? And, ano po yung sumunod? And, take up his cross. Amen? Nung panahon po nila Christ sa Roman Empire, kapag yung criminal, di ba, nasa cross, ibig sabihin, siya yung pinaka-worst criminal. At yung cross po, ang sinisimbol po ng cross is, ito po yung pinaka-grabe, di ba, na execution ng isang tao na mararanasan niya sa kanyang buhay nung panahon ng Roman Empire. So sabi ng Bible, in 1 Corinthians chapter 1 verse 23, sabi ng mga Griego, ba't kailangan ipako si Christ sa cross? Di ba? 1 Corinthians chapter 1 verse 23. Ano nga ba yung cross ni Christ? Di ba? Pati yung mga Griego naguguluhan eh. Tignan niyo po but we preach Christ crucified to the Jews. Para sa Hudyo, para siyang stumbling block. And para sa Greek, isa siyang foolishness. Alam niyo po kung bakit? Yung mga Griego po matatalino to eh. Tama po ba? 'Di ba? Dito po nanggaling yung mga philosopher, 'di ba? Sila Socrates. Tama po ba? Si Aristotle, sila Plato, 'di ba? Ang alam ko yata ang founder yata ng biology kung di ako nagkakamali, si Socrates, si Plato. Si Socrates, 'di ba? Parang founder siya ng biology o kaya ng physics. Grabe. Kaya sabi nila, yung cross ni Christ, very scandalous sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Kasi sobrang talino nila. Di ba sila nga nag-imbento ng orasan na magkaroon ng alarm clock gamit tubig noong unang panahon? So, sa sobrang talino ng mga Griego, hindi nila lubos maisip na parang yung cross ni Christ is scandalous. Di ba? Kasi parang sinagasaan niya yung human wisdom natin eh. Tsaka yung human reasoning. Hindi nila lubos maisip na bakit kailangan, di ba? Kung talagang Christ ka, bakit kailangan mong mapako sa cross? So para sa kanila, foolishness ito ng Diyos. Parang kung talagang Diyos to, bakit niya gagawin yun sa kanyang anak? So, tignan natin sa sa Diyos. Sabi ng Diyos, stumbling block. 'Di ba? Kasi pag binasa natin yung Deuteronomy chapter 21, verse 22 to 23, lahat daw ng hinahang doon sa puno, nagkasala sa law of Moses. At lahat ng nakahang sa puno ay cursed. Ibig sabihin, ikaw yung worst criminal. 'Di ba? Grabe yung ginawa mo, heinous crime yung kinamit mo. So, 'di ba? Para siyang stumbling block sa mga Jews and para siyang foolishness sa Greek. Verse 25, baba lang po tayo. Pero ang sabi ng Diyos, because the foolishness of God is wiser than men. Pwede ba natin foolishness of God is wiser than men. Although, yung mga Greek meron silang worldly wisdom. Di ba? Kung usapang human reasoning, ang gagaling nila. Di ba? Pero lagi natin tatandaan na ang isip ng tao ay finite, limitado. Amen? Ang isip ng Diyos is divine and infinite, unlimited. Kaya nga tawag sa Kanya is unmoved movers. Di ba? Siya ang nagpapakilos ng law of the universe. Kaya siya yung hindi maalis-alis na nagpapagalaw ng buong sangsinukob. Amen? Sabi niyan, God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. So ipinakita rito na, ganun. Diba? Kailangan maghirap ni Christ sa cross. Diba? Kasi doon makikita na ang Diyos ay matalino. So what are the three revelation of Christ? What are the three revelation of the cross of Christ para sa ating mga believer? Sabi diba, take up your cross. Tingnan natin, what are the three revelation of the cross? Number 1 is persecution. Amen? John chapter 15 verse 20.
John chapter 15 verse 20. Unang revelation ng cross is persecution. Tingnan natin. Sabi diyan, remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. So, nung panahon ni Christ, nakaranas siya ng persecution. Sa ano po yan? John chapter 1 verse 11. Diba? Mismong yung bayan niya, tinanggihan siya. Diba? Pero maraming form ng persecution. Diba? According to Acts chapter 8 verse 1 to 3. Sige po, pwede ba Acts chapter 8 verse 1 to 3. Maraming form of persecution. Pwedeng yung forms ng persecution, pwedeng physical. Physical torture. Pwedeng emotional persecution, pwedeng psychological persecution. Pero tignan natin kung ano yung nangyari sa panahon ng mga apostol sa early church. Acts chapter 8, verse 1 and 2. Sige po, verse 1 and 2. And now Saul was consenting to his death at that time. A great persecution aroused against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostle. Next verse. And devout men carried Stephen to the burial. Kilala natin, first martyr, di ba? Si Stephen. And made great lamentation over him. Verse 3, ito yung nakakatakot eh. As for Saul, he made havoc of the church, entering every houses, and dragging off men and women, committing them to prison. So, nung unang panahon, ang persecution is physical. Amen? Physical torture. Yun yung form na ginagamit nung unang panahon. So, kaya nagpe-persecute si Apostol Pablo, di ba? Gusto niya walang matirang Kristiyano. Amen? So, ibig sabihin, matibay. So, ang purpose ni God, kaya nagkakaroon ng persecution, is the separation of the saints and the sinners. Di ba? Nakita natin kanina sa verse, si Stephen yung saints, si Saul, hindi pa po siya si Pablo, siya po yung sinner. So, ang purpose ng persecution is to separate the saints and the sinners. So, gusto ni Apostol Pablo, ubusin lahat ng Kristiyano. Pero kapag Kristiyano ka, matira na lang ang matibay. Amen? Sino rito nakaranas ng persecution? Sa family. Diba? Sa friends. Sa community. Diba? Sa Facebook. Sa social. Diba? Social life natin. Nararanasan natin lahat ito. Amen? Hindi lang yung mga apostol. So, ang first revelation ng cross ni Christ is persecution. Pangalawa po is affliction. Sabi ng Bible, John chapter 15, verse 18 to 19. Affliction. Hindi. 1 Peter chapter 1, verse 6. Mali pala yan. 1 Peter chapter 1, verse 6. Una, persecution, revelation of the cross. Pangalawa, yung affliction. In this you greatly rejoice. Though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. So, di ba? Sabi diyan yung pananampalataya natin, dinadarang sa apoy. Di ba? Para magkaroon tayo ng spiritual maturity. So, yung affliction, ibig sabihin nun, is severe pain and suffering. Kung ikaw, tinake up mo yung cross mo, you will experience severe pain and suffering. You will experience hardships and trials in life. Amen. Natural lang po yan. Kagaya na nangyari sa 12 apostles, unahin na natin si Andrew. Amen. Si Andrew po nag-preach sa Greece and he was crucified in Greece. Amen. Yung disciple ni Christ. Sunod, si Peter. Ano po nangyari kay Peter? Noong nag-preach po sa Antioch, di ba? Sa Roma, he was crucified according to history po. Wala po sa Bible. He was crucified upside down. Pinako po siya ng patiwarik. Amen? Ganun po yung suffering na naranasan ni Peter. Kasi sabi daw sa nabasa ko sa history na yon, hindi daw nagpapako si Peter ng kagaya ng kanyang Panginoon kasi hindi siya worthy. Amen? So sumunod, si Philip. Si Philip po nagturo sa Asia Minor. Amen? So yung Asia Minor, kung tama po ako tayo, di ba? Western part ng Europe, ay Turkey, yung Armenia, magkakatabi po sila. Doon po nagturo si Philip, isa sa mga disciple ni Christ, original disciple.
Di ba? And he was crucified upside down. Ipinako rin po siyang patiwarik. Pang-apat, si Nathaniel, di ba? Sabi kasi si Nathaniel, pag binasa niyo po yung John chapter 1, Nathaniel. Pag binasa niyo po yung Luke chapter 6, verse 14 to 16, ang nakalagay, Bartolome. Pero yung Nathaniel, nagkaroon lang po ng change name, kagaya na nangyari kay Peter. Diba? Simon becomes Peter. Si Nathaniel po, ito yung masakit nangyari kay Nathaniel. Nag-preach po siya sa India. He was flayed and beheaded. Alam niyo po ibig sabihin ng flayed? Sino po rito nakapanood ng Passion of the Christ? Yung hinagupit si Christ sa likod, paghagupit ng sundalong Romano kay Christ sa likod, yung pagbunot yung pinalo kay Christ, sumama yung balat. Sino po nakapanood ng gano'ng senaryo? Diba? Ayun po yung ibig sabihin ng plague. Diba? Hinahampas siya. Habang hinahampas siya, nababalatan siya ng buhay. Ganon po yung naranasan ni Nathaniel. Yung kahirapang naranasan ni Nathaniel. And pagkatapos yung naranasan yun, pinugutan po siya ng ulo. Grabe yung affliction nila. Diba? Ganon po yung revelation ng cross ni Christ. Sino yung sumunod? James the Greater, son of Zebedee. Acts chapter 12, verse 1 and 2. Tingnan natin kung ano ginawa ni Herodes kay James the Great. James the Great kasi merong James the Less. Greater. Acts chapter 12, verse 1 and 2. Tingnan natin kung ano po yung ginawa ni Herodes kay Ito, according to Bible. Tingnan natin. Sabi diyan, now about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with the sword. Amen? Si James po namatay. Dahil sa affliction na pinagdadaanan niya, pinatay po siya. Gamit-gamit yung sword. Amen? Grabe yung napagdaanan ng mga apostol. Si James the Less, kanina napag-aralan natin yung pinnacle, di ba? Yung pinnacle of temple. Kung gaano siya kataas. 164 feet. Kung i-imagine natin, 28th floor. Si James the Greater, pinatay siya sa sword. Si James the Less naman po, ang ginawa sa kanya, pinaglaruan siya sa Jerusalem. Alam niyo po anong ginawa sa kanya? Di ba sa pinnacle of temple, ang ginawa po sa kanya ng mga Sadducees and Scribes, hinuhulog po siya ron. Di ba? Hindi po siya mamatay-matay. Isipin mo, ihulog ka ng 28th floor. Mabubuhay ka pa kaya? Pero nung nangyari kay James the Less, nung inuhulog po siya ng mga pariseo para siya pinaglalaroan, hindi po siya mamatay-matay. Kaya alam niyo po anong ginawa sa kanya? Nilagay po siya sa loob ng templo, doon siya pinagbabato, according po yan sa history. Kung magre-research po kayo. Si James the Less, son of Alphaeus. Amen? Sunod, si Jude Thaddeus. Diba? Ito, nangaral naman po siya sa Syria, Mesopotamia. Amen? Si Jude Thaddeus. And he was crucified in Persia. Na-crucified din po siya sa Persia. Sumunod, si Simon the Zealot. Ano nangyari sa kanya? Nag-preach po siya sa North Africa and he was crucified in Persia again. Di ba nakikita niyo yung mga paghihirap nila? Sunod, Thomas. Di ba? Thomas the Doubter, yung naglagay ng daliri kay Christ sa kamay tsaka sa tagiliran. Ano nangyari kay Thomas? Siya po ay nag-preach sa Persia at India. Amen? Pero ang ginawa sa kanya, he was killed by spear. Diba? Habang nagpipreach daw siya ng gospel, he was killed by spear. Merong mahabang spear na sumaksak sa kanya. Kasi di ba nilagay niya yung kamay niya kay Christ? Di ba? Parang ganun din yung pagkamatay na ginawa sa kanya. He was killed by spear. Amen? Grabe yung affliction and hardship na naranasan ng mga disciple. Sumunod, sikat. Di ba? Matthew, tax collector. Pang ilan na? Pang 10. Matthew, tax collector. Anong ginawa sa kanya? Nung si Matthew daw po, according to history, nung nangaral daw po siya sa Ethiopia, pinatay po siya ng saksak. Multiple stab wounds. Dahil sa pangaral ng magandang balita. Grabe yung revelation ni Christ, no? Yung revelation of the cross, yung affliction. Multiple stab wounds ang inabot ni Matthew sa Ethiopia. Sunod, sino yung pinakamamahal ni Christ sa mga disciple niya? Si John the Beloved. Diba? Alam niyo po ano ginawa kay John the Beloved according to history? Alam niyo po yung kumukulong malaking bowl, nakalagay po doon yung langis. Kumukulo po yun na sobrang init. Nilagay puro si John the Beloved. Di ba? Unfortunately, hindi po siya namatay. Kasi namatay siya, siya po ay namatay naturally sa island of Patmos. Pero isipin niyo yung paghihirap na pinagdaanan niya. Tayo nga lang, mapaso nga lang tayo ngayon, di ba? Grabe na yung reaction ng katawan natin. How much more si John the Baptist nakalubog dun sa may kumukulong langis.
sa malaking bowl na may kumukulong lang. Tingnan niyo yung paghihirap na pinagdaanan ni Apostol Pablo, yung affliction ng cross. Di ba? Last, si Matthias, yung pumalit kay Judas Iscariot. Si Matthias po, habang nangangaral siya sa Jerusalem, sa palibot lang po siya nangaral, sa palibot ng city of Jerusalem. Habang siya po ay nangangaral, siya po ay binato at pinutulan ng ulo. Mga magulang ko at mga kapatid, ang revelation ng cross ni Christ, persecution and affliction. So maliwanag. Amen? Nakita natin, kahit si Apostol Pablo, pag binasa niyo po yung 2 Corinthians chapter 11 from verse 23 to 28, kulang na po tayo sa oras. Sabihin ko na lang po, di ba? He was beaten, di ba? Siya po ay palutang-lutang sa dagat. Halos walang makain, di ba? Para na siyang NPA. Grabe yung pinagdaanan. Ayun yung po yung sinasabi ng Apostol Pablo na thorn in my flesh. Please remove from me, di ba? Pero nakita niyo po si Apostol Pablo nagpatuloy pa rin. Amen? So, last, yung persecution, affliction, depreciation. Doon na po yun dyan, chapter 15, verse 18. Yung unvalued ka. Pag sinabing depreciation, di ba, bumili ka ng sakyan, paglabas ng kasa niyan, wala na. Yung value niya na, bababa na yun. Tama po ba ako? Ganon din po yung mangyayari if we take up our cross. Yung value natin, bababa. Amen? John chapter 15, verse 18 to 19. Sabi diyan, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Verse 19, if you were the world, and the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I choose you out of the world, because the world hates you. Kasi alam ng mga mundo na hindi tayo para sa kanila. Alam ng mga tao rito sa mundo, di ba, pag Christian ka, if you take up your cross. By the way, ang ibig sabihin ng take up your cross is dedication to our faith. So kanina, deny yourself, pag sinabing take up your cross is dedication to our faith. Ibig sabihin ng dedication, unwavering commitment. Kahit na anong mangyari, magpapatuloy ka. Kahit na grabing persecution, paghihirap, depreciation yung maranasan mo is magpapatuloy ka. Amen? So maliwanag, yung three revelation ng cross ni Christ. So kailangan maging matatag tayo. Amen? Alam niyo po, January 21, 2018, yung persecution, affliction, depreciation, naranasan ko po yan. Imagine, January 21, 2018, 2 weeks after ko ma-born again, February 14, 2018, namatay po yung tatay ko. Imagine, February 13, nasa hospital kami. Hindi ako marunong magdasal. Alam mo yun, gusto ko magdasal, pero naiisip ko, Latin eh. Naiisip ko yung Latin na dasal, pero sabi, mali ito eh. Kasi born again na ako eh. And after mamatay ng papa ko, ng tatay ko, 2 weeks after ko ma-born again, 1 buwan pa lang ako sa trabaho pumasok, tinanggal ako ng boss ko. So isipin nyo, ikaw kakamatay pa lang tatay mo, tinanggal ka ng trabaho. So syempre, namatay yung tatay mo, automatic, panganay ako eh. Ako po yung panganay. Yung responsibility ng tatay ko sa akin maipapasa. So to cut the long story short, hindi ako nakahanap agad ng trabaho kasi alam niyo po mga magulang at mga kapatid, high school graduate lang po ako. Ang average ko nga po sa school, tawa nga po ng tawa ni Tatay Bemboy na nag-uusap kami. Hindi ko alam kung 75.2 o 75.5. Ay, 76.2 o 76.5. Basta 76. Proud ako, basta 76 ako. Di ba? Ang passing rate lang naman, 75. At least ako, 76. Di ba? Grabe, no? Hindi ako makahanap ng trabaho, di ako tinatanggap. Kasi nakalagay lang doon, high school graduate lang ako. Tapos nahirapan ako maghanap ng trabaho. Siyempre, palamunin ako sa loob ng bahay. Pinapersecute ako ng kapatid ko. Kasi lagi ako nasa church. Di ba? Lagi sinasabi ng kapatid ko, puro ka na lang church, puro ka na lang church. Ano kakainin natin? Di ba? Pero tama naman siya. Di ba? Ano kaya kakainin namin kung puro lang ako church? Pero alam nyo, bagong Christian ka pa lang, to cut the last story short na lang, meron akong kamag-anak. Sabi niya, dito ka magtrabaho sa akin. Grabe yung napasukan ko pong trabaho na yun, yung kamag-anak ko, dating daanan. Alam niyo na po yun, basta si dating daanan. Grabe. Alam naman niyang Christian ako, kaka-born again ko lang. Sinabi ko na sa kanya, Tito, sabi ko sa kanya, papasukin mo na ako kahit buong araw mo ko pagtrabahuin. Huwag mo lang ako papasukin ng linggo. Kasi yung linggo ko kay Lord talaga eh.
Ganun ako on fire kay Lord noon eh. Eh alam niyo, halos araw-araw pag pumapasok kami, operator kami ng machine, di ba? Lagi niya akong tinatanong tungkol sa mga doktrina, parang ini-indoctrinate niya ako tungkol sa doktrina ng dating dahanan na yan. Eh wala akong maisagot, bago lang ako eh. So yun, anong nangyari, to cut the long story short, may motor ako noon. So, hindi ko na tinuloy yung pagtatrabaho ko. Diba? Kasi gusto ko yung linggo, kasi alam ko di ako magkakaroon ng spiritual growth pag di ako matinang linggo. So, yun, tinigil ko. Ang nangyari, nahatak yung motor ko. Imagine, nag-church ako, wala akong motor, wala akong pamasahe. Malapit yung bahay namin sa planta nila Tatay Ariel. Imagine, from, di ba tay? Sa pulo, from doon sa may planta nila Tatay Ariel, umaangkas lang ako ng jeep. Umaangkas lang ako ng jeep. One time may nakakita sa akin kapatiran, sabi niya, bro, nakita kita, naangkas ka ng jeep ah. Alam niyo, sa sobrang iya ako, sabi ko, puno kasi yung jeep eh. Pero deep inside, naiiya ako, sabi ko, bakit? Pero dahil generous yung pastor namin, shoutout sa pastor namin dati, generous yun. Grabe yun. Alam niya pag may problema ako eh. Alam mo, lalapitan ako nun, nagugulat ako, abutan ako ng pera nun. Kasi dati tawag sa amin Levites. Ang trabaho namin dati sa simbahan, tiga lampaso, tiga hugas ng plato, tiga linis ng mga instrument. Ayun po yung trabaho namin dati, Levites kami kung tawagin. Grabe, naabutan ako ng pera. Ginagawa pag inabutan ako ng pera. Pag inabutan ako ng pera, no, ang gagawin ko. Tawag dito? Yung pamasahe ko ng midweek, ng prayer, kasi may araw-araw may prayer kami, tinatabi ko na siya pati ng Sunday. So nakita niyo yung naranasan kong, eto pa, nagkaroon ng prayer retreat, naranasan ko yung depreciation, na unvalued ako. Last na, sige, hindi ko na anin. Na unvalued ako. Diba? Isipin mo, meron kaming encounter retreat 3 araw. Eh ako kasi tiga lang ako eh, diba? Pagkatapos ng first day of retreat, ang nangyari, kasi yung mga tinuturuan doon, yung mga pastor, yung mga may pinag-aralan, ibig sabihin may mga narating na matataas na sa buhay. Kaya nga ako, hindi niya alam, preacher ako, second day. Kinakabahan ako kasi iniisip ko, wala naman ako pinag-aralan, pero natuturuan ko yung mga may pinag-aralan. Tapos nung first day, nagkwentuhan after ng first day. Parang nagtanong ako sa kanya na magkano ba sahod ng ganyan? Kasi ang ganda ng trabaho niya eh. Alam mo, sinagot ako English. Ano yung sabi niya? Basta parang sabi niya, huwag mo akong tanongin ng ganyan. Hindi ba alam yung code of ethics ng professional? Palibasa, parang wala kang pinag-aralan eh. Grabe. Eh kinabukasan, di niya alam ako yung magtuturo ng devotion. Tinuruan ko ngayon siya paano mag-devotion. Amen? Diba? In the sight, sa kanyang mata, para lang akong basura, pero in the sight of God, we are like gems. Amen? Although na pinagdadaanan natin yung persecution application, diba? Romans chapter 8 verse 18, the sufferings we cannot compare sa glory na mararating natin sa ating future. Amen? So tapos na po tayo, hindi ka natapusin. So in John chapter, last verse na po to. John chapter 14, sabihin ko na lang po, verse 16. Sabi ni Christ, di ba? And I pray to the Father, di ba? The advocate. Sige po, na lang po. John chapter 14. Last 3 verse na lang po, tapos na tayo. Ayan, sige po. John chapter 14, hindi po, verse 16, hindi 6. Sabi diyan, and I will pray the Father and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Totoo po ba na we cannot deny our sinful nature with our own strength. Amen? We cannot take up our cross with our own strength. But I will pray the Father, di ba? And give you another helper. Yung Holy Spirit is our inseparable companion. Di ba? Katulad ng nangyari kay Christ, from womb, di ba? To wilderness, to cross, to tomb, and to throne. Kasama niya yung Holy Spirit. Hebrews chapter 9 verse 14. Wag na po pakita. Siya yung eternal spirit. Kaya nakayanan lahat ni Christ. Lahat ng hirap, suffering na pinagdadaan niya because of His Holy Spirit. Amen? Because of the anointing of the Holy Spirit. Amen? So ngayong araw na ito, di ko na natapos, pero ang challenge ng Panginoon sa atin, pwede bang lahat po tayo tumayo? So ngayong araw na ito, ang challenge ni Lord sa atin,
if we want to deny ourselves, if we want to dethrone our sinful nature, if we want to take up our cross and follow Christ, di ba? We need to dedicate ourselves to Him. Hindi natin kaya yon with our intellectual capacity. Amen? Hindi natin siya kaya with our own strength. Kahit gaano tayo katalino, kung kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano tayo kayaman, di ba? Kahit na anong resources meron tayo, hindi natin kayang gawin yung pinapagawa ni Christ unless kapag meron tayong Holy Spirit sa buhay. So ngayong umaga, ang challenge ni Lord sa atin, di ba? Yung Holy Spirit nasa sa atin na siya. He is the anointing. Ang magtuturo sa atin ng katotohanan according to 1 John chapter 2 verse 27, di ba? Ang trabaho ni Holy Spirit is to enable us, di ba? To see the spiritual truth para tayo ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. So ngayong umaga, taas po natin yung ating mga kamay. Pwede ba nating sabihin Come Holy Spirit. Pwede ba nating sabihin, Come Holy Spirit, I need your anointing. Pwede bang pakiulit yung mas malakas? Come Holy Spirit, we need your anointing. Sige po, sabay-sabay po natin kantahin ating Come Holy Spirit. Need your anointing, come in your power. Sige po, taas po natin ang ating mga love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I learn to love you more. Let us worship the Lord. Reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and let us sing the chorus. Let us worship. Karoon tayo ng desire. Reaching for oh, Holy Spirit, fill us today. You hold my your anointing in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Panginoon, maraming salamat. Lord, we bless, Panginoon, sa inyong mga salita. Panginoon, I will continue to pray that you will fill us with the knowledge of your will. In all wisdom and spiritual understanding, that we may walk worthy of you and fully pleasing you, O Lord. Lord, help us, strengthen us with all might, with all spiritual strength, Panginoon. We need the anointing coming from your Spirit, Panginoon. Hindi namin kayang i-deny ang aming sarili with our own strength, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan to take up our cross, to dedicate, Panginoon, our life to you, to devote our lives to you, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, thank you sa banal na Espiritu Santo mo. Thank you for the anointing, Panginoon. Thank you for your grace, Lord, na patuloy mo pinaparanas sa amin sa araw-araw. Panginoon, gusto namin maging tunay mong mga disipulo to share the good news to others. Maraming salamat, Panginoon, for it is your glory, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Tayo po yung mga kaupo na. Ayan, I believe that we are blessed sa ating napakinggan. Amen po ba? Ayan, amen. Ngayon naman po, ayan, natutunan natin na being Christian, being follower of Christ is not easy. May mga pagsubok, may mga challenges, pero nandyan si Lord para sa atin. Amen po? Ayan, amen. So ngayon po, tayo po ay dadako na sa pagbibigay sa ating Panginoon. I-ready po natin ang ating kaloob sa Diyos. Ayan, i-ready po natin ang ating mga puso. Ayan, at tayo po ay magbigay ng may tuwa. Amen po? Amen. Tinatawagan ko po si Ate Grace Nava para ilid po tayo sa prayer.
Sige po, manalangin po tayo. Abang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na itinuro ngayong araw na ito. Panginoon, tulungan mo po kami, O Lord God, na we take up our cross, O Lord God, and surrender all our crowns, O Lord God, na ikaw lang po ang aming maging lakas, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, upang ibigay sa inyo, Panginoon, ang nararapat na mga ikapo, Lord God. Kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa mga blessings, O Lord God, sa mga trabaho, Lord God, at sa mga pinansyal, O Lord God, na aming natatanggap mula sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. It is coming from my heart, praise and thanks unto you, Lord, for all the things that you have done. I'm grateful for your love, I give you the praise. I'm counting my blessings, I just can't keep it to myself. When I thought that they had done too much, oh, Jesus did it again. I can tell it enough. I shout it loud from the mountaintop. I can tell it enough. I shout it loud from the mountaintop. I can tell it enough. I shout it loud from the mountaintop. Amen. Ayan. So, bago po tayo magtapos, ito po ang ating mga announcement for Shabbat reading. Ayan, pwede po nating picturean, i-take note, and let's discuss it with our family. Amen po? Ayan. And I pray na bago tayo umalis sa lugar na to, dala-dala natin ang ating mga napakinggan at let it guide us throughout the whole week. Amen po? So, bago tayo magtapos, let's call Pastor Bemboy para sa ating closing prayer. So, praise God. Are we blessed today? Salamat, praise God. Salamat, Brother Ervin. And we're being challenged. Tayo po bang lahat ay na-challenge? Amen, praise God. So, nakakatuwa po ang message ng Lord sa atin, inspiring us to be a true disciple of our Lord Jesus Christ. So, ulitin ko po, ito po yung ating scripture na babasahin po, Deuteronomy chapter 1, Isaiah chapter 1, Hebrews chapter 3. Yung Devarim, para siguro sa iba na hindi bakit may ganyang word? Hebrew word po yan. Ang Davar ay word, kaya lang dahil plural, kaya Devarim. Sa Hebrew word, pag I and M ang dulo, usually ay plural. Like Elohim, ang singular ay Eloah. Pag plural ay Elohim. So nakalagay dyan ay Devarim, kaya words. Ang ibig sabihin niyan ay, these are the words of the Lord. Ito ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? So, tayo pong lahat ay tumayo for our closing prayer. Pero gusto ko po mag-share ng a very inspiring testimony. Kahapon po ay meron pong isang nanay na nag-message po sa akin dahil yung pong kanyang apo ay pagtingin nila ay nag-collapse at wala na pong malay. Siya po ay nasa hospital. At tinawagan ko po yung nanay kasi lola po yung nag-message sa akin. So tinawagan ko nanay, yung pong kanyang apo ay nasa hospital, nag-collapse po at wala na pong malay, unconscious na po siya. But I encouraged them, let's believe for God's miracle. And we prayed, talaga we rebuke the spirit of death dahil wala na po yung kanyang anak ay yung anak po nila o yung anak po nung nanay po ay unconscious na po siya. Pero sabi ko, let's believe for God's miracle. So we pray, we rebuke the spirit of death. Alam po ninyo, kaninang umaga nag-message sa akin, na-revive po yung kaniyang anak. And praise God, the Lord is good, and God is doing great and mighty miracles. Amen po ba? Always believe that with God, nothing is impossible. Let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Lord God. Oh, we give you praise. We give you praise, our God. We give you praise, our Heavenly Father. Panginoon, maraming salamat for your very powerful words, O God, for us today. Thank you for using, Lord, Brother Ervin to inspire us, to teach us, O Lord God. We praise you, Lord God, for the powerful revelation concerning the cost of discipleship.
And we thank you, Lord God, that you filled us with your Holy Spirit, for it's not by might nor by power, it is by your Spirit alone. We know that we cannot be true disciples of Christ unless we are filled with the Holy Spirit. And Father God, today we want to thank you for your presence in our midst. Thank you for being our Jehovah Rapha, the Lord, our healer. Thank you for healing Tintin, O Lord, that now she is revived, O Lord God. And thank you for your miracle. Thank you for the complete healing, O Lord, para sa kanya. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito that we can come into your presence. We can pray and present our request, O Lord, and we can expect that you will answer our prayer. And Father God, today I pray for everyone, Panginoon, lahat na naririto na mayroong sakit at karamdaman, Panginoon, sa kanilang mga pangangatawan. Father God, I pray that you stretch forth your hand and touch them, O Lord, in the name of Jesus. I rebuke every spirit of infirmity. I rebuke the spirit of sickness. I rebuke the spirit of death in Jesus' name. We cancel the works of the devil in Jesus' mighty name and by the power of the Spirit of the living God. And Lord, we declare healing for everyone in Jesus' name. I declare healing from the crown of their heads to the soles of their feet. In the mighty name of Jesus, we pray for those who are watching this live streaming, Panginoon. Lord, dalangin po namin na kayo po ang magpagaling sa mga may sakit at karamdaman. Sa lahat din ng naririto, Panginoon, kayo po ang magpagaling. I rebuke diabetes in the name of Jesus. I rebuke hypertension in the name of Jesus. I rebuke heart disease in the name of Jesus. I rebuke those who are suffering from a respiratory problem. In the mighty name of Jesus, I rebuke it. I rebuke cancer in Jesus' name. Those who are suffering from breast cancer or any cancer in any part of their bodies, we rebuke it in the name of Jesus. We curse that cancer in Jesus' mighty name. And Lord, we release, let your healing power flow from the crown of their heads to the soles of their feet. Those who are watching this live streaming, oh Lord God, touch them, Father God, by the power of your Spirit. Thank you for the healing power of your word, oh God. Thank you for the healing power of your words. And Lord, we claim, according to your words, by the stripes of Jesus, we are healed and made whole. Thank you, Lord God. Thank you for divine healing for every one of us. Panginoon, dalangin po namin yung mga nangailangan ng financial miracle. We pray for an open heaven. And we pray for the release of tremendous financial blessing. We command right now all the windows of heaven and all the windows of blessings and opportunities be open in the name of Jesus. And we command money come to them in Jesus' name. Come to our family in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat for truly you are our Jehovah Jireh, our provider. You supply our needs. According to your words, the blessing of the Lord make us rich and He adds no sorrows with it. So we claim, O Lord, your miracle provision for our needs. Ingatan nyo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Yung mga kapatid namin na yung mga lugar nila ay flooded, Panginoon, dalangin po namin na ingatan nyo po. Dalangin po namin na ingatan nyo po, Panginoon, sa namang sakuna, disgrasya at aksidente, Panginoon, ng iyong mga anak. We claim your promises in Psalms 91, total and absolute protection, Lord God, for your people, according to your words, because we have made the Lord who is our refuge, even the Most High our dwelling. No disaster will fall upon us. No deadly diseases will come near our dwelling. For you will command your angels to watch over us and protect us, O God. Panginoon, maraming salamat. We just want to thank you and to bless you, Lord, for answering our prayer. Thank you, Lord God. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Right now, I declare the decree of God's word. Yevarechecha Adonai, v'yeshmereka. Yaer Adonai panavileka vekoneka. Yisa Adonai panavileka v'yasamleka shalom. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everybody says, I receive. Sabihin natin lahat, I receive. Sabihin natin lahat, Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Shalom. Sabihin mo sa ibang katabi mo, Shalom. Wholeness, wellness, nothing missing, nothing broken. You are saved. You are healed. You are blessed. You are healthy. You are strong. You are successful.
You are rich. You are rich. You are powerful. You are powerful. You are anointed. You are anointed. You are a new creation. You are a new creation. You are the righteousness of You are God. the new righteousness You of are God. a child of God. You are a child of God. You are highly favored by You God. are highly favored by You are God. accepted by God. You are accepted by God. Sabi mo sa katabi mo, you are beautiful. You are You are beautiful. handsome. You are handsome. In Jesus' name, In Jesus' amen. name. And amen. And amen. And amen. Praise God. God bless us all. Magkita-kita po ulit tayo sa darating na Sunday. At ganoon din po sa mga nanonood. We love you and shalom. God bless us all. See you next Sunday. There will be no other God